relevant na rin naman na umalis na si Zaldico ngayon eh. Kasi tapos na yung budget, napirmahan na yung GAA eh. So, wala muna siyang, kumbaga wala na siyang silbi for the rest of itong 2025 kasi gawa na yung budget for 2025. Hindi Pero, ayun nga, ang ano kasi nito is, ang trabaho kasi nito is, syempre, ako yung may power of the purse, sa akin manggagaling yung budget. So, ako yung tagagipit eh. Ganun ang lumalabas eh. O, titingnan natin kung yung ipinalit ba nila, kasing galing manggipit na itong tinanggal nila. Kasi sabi nila, boss, And Coach Ori, sinabi mo na rin lang naman, ang pumalit po kay, Congressman Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriations ay si Stella Kimbo na tumatakbo ng mayor sa Marikina. So, maraming sasabi na, si Kimbo din naman ang nilagay nila. Ano rin yan, kalaban din yan. Si Stella Kimbo ay hindi na congresswoman pagdating ng Mayo. So, marami pang mga changes na mangyayari dyan, Coach Oli. And ano bang masasabi mo doon na si Stella Kimbo yung pumalit sa kanya? para sa akin, ito wala na talagang mapili itong napakababa na ng kamera ngayon kasi isipin mo, ang daming anomalya na nitong si Kimbo. Hindi natin sinasabi kung ito ay totoo o hindi dahil hindi naman tayo husgado. Pero the fact na may mga anomalya na mga artista van, relo, bag, etc. Ang dami niyang anomalya. Oo, di ba? Tapos siya pa ang ilalagay mo sa posisyon. Para kang naglagay ng may anomalya na adik, tapos gagawin mong PDEA chief. Sana naman lang, again, this is not an issue kung totoo or hindi. Pero meron eh. Bakit ka maglalagay dyan? May problema na nga tayo dyan at kine-question yung ayu-ayuda na yan. Para kang nagtanggal ng demonyo, nagpalit ka ng demonyita. Baka naman they're just choosing the lesser evil. Parang gano'n na lang. Wala din tayo patutungan. Pero evil pa din. Evil pa rin eh. Pero, di ba? Oo, di ba? Oo, naku po, Diyos ko. Jay Guevara, Stella Kimbo, sabi nga nila abangan nyo. Dadami lalo relos niya. Yun ang sabi niya sa mga social media kumakalat. Another Hermes. Ang galing nga Ang galing nga ng mga nangyayari ngayon. Biruin niyo. Mike. Another Hermes. So, panibagong bag na naman to, tsaka relo. Tsaka ito biruin nyo. Pinasok si Zaldico sa ganyan nang walang aral. Kasi kadalasan kasi sa mga pinapasok sa posisyon na yan is mga mga talagang matatagal na sa pagiging marami ng alam. Kaya medyo sabi nga dun sa isang report na medyo nakakapagtaka kasi walang alam. Puro bagito yung nilalagay. Puro bagito yung mga nilalagay. Tapos ang pinakamano pa dito yung pwesto na yan na hindi basta-basta. Tapos diyan pa din dumadaan yung ibang mga budget na talagang napakalalaking budget. Ngayon, kung si Stella Kimbo man, si Stella Kimbo na nga, abangan na lang natin kung ano na naman kasi hindi yung hindi yung trabaho yung aabangan dito Aabangan dito yung sa mga kamay, kung may bago na naman tig 2 million na relo, may mga bagong bag na naman, at may bago na namang mga customized. Baka hindi na customized ba? Baka aeroplano na to. Pero alam mo, Jay, Baka mamaya may driver na gwapo na yun. Mga bossing in fairness naman kay Stella Kimbo, siya naman is co-chairperson kasi siya ng committee na yan. So, kumbaga, since biglaan, yung pagtanggal na ayaw aminin ni Zaldico, na tinanggal siya, kasi yun ang issue dito mukhang magkakaroon talaga ng conflict. Kasi ang sinabi ni Sandro Marcos, dinideklara kong bakante itong posisyon na to. So, sinibak siya. Pero right after naman noon, sinabi naman nitong Zaldico na umalis ako ang kusang umalis dahil sa mga sakit. Ewan ko kung ano sakit, baka kati ng kamay yan. O ano yung mga sakit na yan, di ba? Pero meron daw siyang health issues, kaya siya umalis at kaya siya alis. And before niyang tinapos yung kanyang statement, sinabi niya na lahat ng ginawa ko dahil yun ang posisyon or nagsilbi ako sa majority. So parang sinasabi niya dito na sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ito pa ang igaganti niyo sa akin. So malaking issue yan, babantayan natin yung karambola dyan. Kasi sabi ko nga sa politika,
wala kang permanenteng kaibigan dyan. Kaibigan mo ngayon, maaaring bukas, kaaway mo na, depende sa mga napagkasunduan ninyo. Diba? Yun ang kaabangan natin, yung mga malalaman natin. Kung sakaling totoo man, kasi pabor din ako sa sinabi ni Coach Oli, Boss Dada, na ito ay isang palabas. Pabor din ako dun eh. Kasi kadalasan kasi gawain na nila yan eh, yung gagawa sila ng palabas para hindi mapag-usapan. Katulad yan, yung nangyaring peaceful rally nga. So parang gumawa na naman sila ng panibagong mapag-uusapan ngayon. So pwede yon. Ngayon, kung totoo man to, yun ang aabangan natin dito. Kasi si Sal, ikaw ba naman maging kanan kamay ka or isa sa mga tigahawak ng pondo ng Pilipinas, medyo marami kang alam yan. Kung Jay, kung hindi yan drama, ano magiging pakinabang ng Pilipinas kung siya rin? Kasi, I mean, para Sila pa rin eh, no? Sila yun Oo nga eh. Wala eh. Parang siguro nabawasan lang kung konti. Pero wala. Tsaka ito Hindi, yung... tapos na rin naman eh, Coach Oli. Irrelevant na rin naman na umalis na si Saldi ko ngayon eh. Kasi tapos na yung budget, napirmahan na yung GA eh. So, wala muna siyang, kumbaga wala na siyang silbi for the rest of itong 2025 kasi gawa na yung budget for 2025. Hindi Pero, ayun nga, ang ano kasi nito is, ang trabaho kasi nito is, syempre, ako yung may power of the purse, sa akin mga galing yung budget. So, ako yung tagagipit eh. Ganun ang lumalabas eh. O, titingnan natin kung yung ipinalit ba nila, kasing galing manggipit na itong tinanggal nila. Kasi sabi nila, Boss Dada, ang nilalagay daw dyan sa posisyon na yan, yung mga veterano. Actually. Diba? So, sa 300 plus na mga kongresista, bakit si Kimbo? Ayun, siguro dahil siya nga yung nakasunod, so posible. Or kayang hawakan sa liig ni Martin, posible. Veterano naman si Kimbo ah. Saan? Veterano sa MIPSIP. Uy, Diba? Yun yung nagsalita na nasasaktan kami kapag may sinasabi mapatungkol sa aming ama na si House Speaker Martin kaya, Romualdez. so kung sino yung